Hello po mga ka-subscriber. Mag-update lang po tayo sa ating YouTube channel po mga ka-subscriber. Huwag po ninyo kalimutan, pindutin po ninyo ang notification bell para updated po tayo sa lahat ng mga videos po. Mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. At i-share po niyo mga ka-subscriber para ma-monetize na tayo. Ang talika ang anuhin lang po natin about sa ngayon po unti-unti na po sila nabubuking ng Supreme Court po dahil sa GAA at saka sa BICAM report at saka po yung sa ay yung sa PhilHealth po mga ka-subscriber, pinaghanapan na po sila kung saan napunta at bakit po kinuha pa yung budget doon sa PhilHealth samantalang may mga budget naman. Ang katweran po nila napunta po sa mga infrastruktura, sa mga floodway o kaya sa kung saan pa man po. Ngayon wala silang katibayan, wala silang resibong ipapakita sa Supreme Court. Ang tanging binasihan lang laway. Wala silang ipapakita kung saan napunta ang pera. Bilyon-bilyon pong perang nawala po mga ka-subscriber. Yan na po yung sinasabi natin, karma is real. Digital na kasi ngayon ang Banco Karma. Sabi nga ni Inday Sara, ang karma hindi magsapa. Kung hindi dahil dyan sa ano po yan, impeachment, dapat po hindi po na ano sila nabubuking. O tingnan mo, mga kalukuhan po nilang ginagawa dito sa ating bayan. Galit na galit ang mga taong bayan sa kanila po mga ka-subscriber. Hindi na tama yung ginagawa nila. Kailan pa tayo kikilos? Ayan po mga ka-subscriber. Kung sinong gumagawa ng mga kasalanan, ipaparatang doon sa BC, parang ano sila po nagturo-turuan. Dahil lang sa halagang 125 million confidential fund ni Inday Sara, ayan, ginabaan sila. Ano na pala, bilyon-bilyon ang mga ninanakaw nila sa kabanang bayan po natin. Yung saan na po yung Maharlika Pan, saan na po yung inutang nila sa bangko, sa Philippines Development Bank, sa Land Bank, saan na po yung mga bilyon-bilyon, hindi lang milyon. O di ba? Kung hindi ako nagkakamali, mayroon pa doong 50 billion, 25 billion. Pinapabalik na sa kanila. Dapat sana ibalik ninyo. O di ba? Pati PhilHealth, ninanakawan nyo. Hindi ninyo nilagyan ng budget o ngayon bangkarote ang PhilHealth. Gaba hindi magsaba, ayan na po ang pinagagawa nyo. Diba? Inosenteng tao, inalisputahan ninyo, pinaparatangan nyo, tinanggalan ninyo ng dignidad, tinanggalan ninyo ng kawalang hiya, karespetadong tao. Kayo ang mga diktador. Ayan, gaba na sa inyo. Kung ako sa inyo, kusa na lang kayo bumaba sa pwesto, magtago na lang kayo sa lungga nyo kung saan kayo nanggaling. Magtago kayo doon sa pinanggalingan nyo kung saan kayo dati nagtago. Sana ngayon sa Tambaloslos na wala na. Hindi na mahagilap. Kanya-kanya kayong alsahan ngayon.
Bilyong-bilyong pera nawawala. O ano, sabi ni Inday Sara, karma is real. Nandiyan na po ang karma, hindi magsama. Kaya po sa totoosin lang po, huwag niyo subukan yung mga Duterte. Ang mga Duterte po is stronger servant leader, a stronger presidential. Diba? Ano nga, imagine po, hindi ninyo inisip, Tatak Agila, ibig sabihin, ang tayog ng lipad, ang tayog ng iniisip nila, ang tayog ng pinapagawa nila, ganun po ang tatak ng Agila po. Matakot kayo. Diba? Siya po ang mga minamahal ng mga taong bayan, hindi kayo. Kung hindi lang sana ninyo sinira yung mga tiwala ng mga Duterte sa inyo, hindi na talaga kayo iboboto kahit kailan. Sirang-sira na kayo. Yun na nga yung sabi ng manghula noon na ikaw na lang ang kahuli-hulihang maglilingkod. O diba? Ibig sabihin noon, ikaw na lang kahuli-hulihang Marcos na uupo dyan sa pwesto na yun. Natandaan ko pa yun, ang hula. Diba? Yan na yung sinasabi na ikaw na ang pinakahuling-huling uupo sa Malacanang. Pinakahuling-huling Marcos na uupo sa Malacanang. Sinira ninyo yung tiwala ng tao sa inyo. Umalik na nga ang tiwala sa inyo yung mga tao noong binitbit kayo ng mga Duterte sa Malacanang. Binitbit pa kayo, ginawa pa kayo ng presidente. Siya vice presidente lang. O, anong kwa ni mga Duterte sa inyo? Siya ang nagparaya. Ngayon, sinasakmal ninyo siya sa liig. Parang tinutuklaw ninyo dahil sa hayop ng kapangyarihan niyo. Ngayon, lumabas na ang katotohanan. Lumabas na ang katotohanan na kayo talaga ang gumagawa ng kabalustugan dyan sa Malacanang. Kaya, hindi ninyo masisisi si Trixie Angeles at saka si Vic Rodriguez na umalis sa inyo. O diba? Natuklasan ang mga baho nyo kaya umalis. Bumaba sila sa pwesto nila bilang under secretary niyo. So Trixie Cruz at saka si Vic Rodriguez, dahil kay Vic Rodriguez nandiyan kayo sa pwesto na yun, mas lalo kayo mga Duterte. Kaya hindi ninyo binigyan ng halaga. Ayan, magdudusa na kayo. O yung ano po, yung ano ng hindi pa ninyo tinugon, hindi pa ninyo nireplyan ang Supreme Court sa aligasyon ng Bicam camera ng bakit blanco hindi